Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. It's a beautiful day like yours truly. Ako po si Donita Nos na ready na makipagrambulan sa tuhog-tuhog na alitan kasama pa rin ang Team Puti! Malupit na bangayan, mas malupit na solusyon ang katapat niyan. Ryle Santiago po ang makikibuyo para sa Team Pula. Nako, tama na yan. Basta dito, walang talikuran, mukha sa mukha ang pagtotoo. Simulan na natin dito sa... Face to face, harapan! Ang mga never tumalikod sa tungkulin, our harapang tagapayo, spiritual advisor, Brother June Banaag. Ang nangangalaga sa ating mental health, Dr. Camille Garcia. At palakpakan naman para sa ating guest lawyer for today, Attorney Rob Gozon. Siyempre, ito na. At ang rumarampa sa gitna na may init na bangayan, our pambansang referee, Corina Sanchez-Roa! Ang aking pambansang cheerleader. Oh, hindi ba? Girl, sabi mo naman sa akin kung ano talaga yung shampoo mo. Ang haba ng hair mo bigla. At kami wala, natutulog lang ako. Mahaba talaga siya. Ang haba ng hair niya, Ral. Nag-date kayo kagabi, no? Opo, nilagyan ko po ng sweet and sour sauce. I hate you. Nakakainis ka. Thank you, Donita and Ral. And thank you sa ating trio, tagapayo. Magandang hapon po, mga kapatid. Nako, narinig kita, Donita, ha? Bumati ka ng It's a Beautiful Day. Yes. Oh, tama, dahil nagsisimula man tayo sa bangayan, ang ending natin lagi ay kaayusan. Everybody, bati-bati dito sa Face to Face Harapan! Ito po, mainit-init pa at bagong hango ang inilalapit na namang reklamo sa atin ngayong hapon. Siya raw ay biktima ng paninira dahil sa ikinakalat na chismis laban sa kanya. At tungkol sa kanyang tinda na fishball. Ay, nako. I love it. Isa yan sa mga pambansang snack ng Pilipino. Kaya sensitive tayo pag ang pinag-aawayan ay fishball. Yeah. Okay? Kaya naman mula sa magandang kita ay nabobokya ang benta dahil sa tinusok-tusok na truth. Ang mga paninda ni Lani na kwek-kwek at bola-bola ay patok sa nakararami. Pero sa inang ilan, ito raw ay marumi. Matagal na po akong bumibili ng mga paninda ni Lani. Malinis po ang tinda niya, sa mura po. Hindi po ni Ate Lani pinapalitan yung sausawan niya. Tapos yung mga basura nakakalat lang po sa tabi niya. Tapos yung langaw po, kung saan-saan dumadapo sa kwek-kwek, sa hotdog, kaya hindi rin po kami masyadong bumibili sa kanya. Bibili ka pa ba sa kanya o mas doon na lang sa iba? Sa pagkakataon pong ito, ayan na, talagang nagkareklamuhan na dahil daw madumi ang kanyang binibenta na tusok-tusok. O eto na, mahirap yan kasi sakit ang katapat niyan. Ang umuusok sa galit at hindi raw magpapaapi na tindera ng street food. Lani, humarap ka na. Lani, hinahawakan talaga kayo ng bouncer kahit napapasok pa lang. Wala pa yung kaaway niya dito. Hindi naman siguro niya kami oombagin. Okay, Aling Lani, ano ang problema mo? Tungkol po kay Alice po, sinisira niya po sa mga estudyante ng eskwela na madumi raw po yung tinda ko. Baka inggit lang po yung
ano niya sa akin. Dahil sa tagal ko na rin po doon, Gano'ng katagal ka na doon? 8 years yung panganay ko, bunso ko 20 na, di ang tagal na rin po. Bali- Totoo ba? Mula Opo. nung... So, magte-20 years ka nang nagbebenta dyan? Opo. Totoo, wow. Tagal na rin po. Oh, so, wow, tagal mo nang nagtutusok-tusok, ha? Talagang, ano mo na yan, specialization mo na yan. Opo. Kasi yung asawa ko medyo gusto sa bahay lang. Ganun. Ang sarap ng buhay ng mister. Hindi, totoo nga. Opo. Spoiled yung asawa mo, ah. Opo. Anong trabaho niya dati? Ano po siya, driver ng jeep. Oh, tapos? Extra. Na nag-pandemic ko, tinamad na. Ay. Kaya ako lang po yung nagtutuloy ng lahat. Baka dapat yun ang inireklamo mo, hindi yung itong si Alice. Hindi kaya May dapat point yun. ako dun eh. May point. Oo, May point. Kaya nga po. Nagkakandako ba kayo? Asawa mo, nakataas lang ang paa? Parang yun ang gusto kong talakayin na yung araw na ito. Hindi, loko lang. Okay, sige. So, si Alice ang kanyang nirereklamo. Ano bang ipinagkakalat ni Alice tungkol sa'yo? Madumi raw po yung tinda ko. Ay, grabe. Grado nga po eh. Kaya Oh. pag talagang gigigil ako sa kanya pag nakikita ko siya eh. Magkano bang kinikita sa tusok-tusok maghapon? Noon po, nung hindi niya pa ako, kasi magkaibigan ho kami. Noon, 3 to 4 po yung kinikita ko. Mula nung siniraan niya ako sa mga estudyante. 3 to 400 a day. 1,000. 1,000? po. Hindi, kasama na po yung punan No doon. way! Opo, pag pinagsama po, yun na po yung Gusto ko na rin lahat. magtinda ng fishball. Totoo ba? Opo. Oh, tapos? Nung siniraan niya na ako sa mga estudyante ng school, naging 1 to 1.5 na lang. Kasi yung puhunan naiipit. Ah. Bali, konti na lang po yung lumalabas na. Ano ba yung mga spread mo? Ito bang nakikita natin dito, itong nasa harap? Opo. Ay, lahat yan. Lahat, Opo. so medyo malaki-laki ang pwesto. Opo. Ayun, okay. So ito, no? Donits, gusto mong kunin? Ay, Ryle, sorry. Utusan natin yung bunso. Kaya ka bunso para mautusan ka, ha? Ganun talaga ang role mo dyan. Healthy pa Okay. po. Ayan ang kanyang pwesto, Ryle, oh. Tsaka, ayan po. So, meron ka, sa'yo to, itong tolda na to. Opo. Pagkatapos, meron siyang mahabang mesa, andyan yung basurahan, nasa harap. Hindi pa po nadaan ng truck doon. Hindi pa kinukuha. Di nilalangaw talaga yan. Hindi ba? Tapos, banya-banyera, yung meron ka rin palamig. Opo. May palamig ka din. Ikaw rin nagtitimpla niyan lahat. Oho, lahat ho. Aba, sino makatulong mo? Ikaw Mga lahat? anak ko po, Tumutulong. Opo. Ilan ang anak mo? 7 ho. Palagay mo, bakit ka naman niya sisiraan kung hindi talagang madumi? Nainggit nga po siya sa akin eh. Kasi yun nung araw siyang nagtitinda doon. Ngayon Oo. nahinto siya para ako na yung pumalit sa kanya. Yan po yun. Siya yung nagtitinda noon 20 years ago. Opo. Pero ang balita ko may karinderya. Nasa loob siya ng karinderya. Opo. So sa loob siya ng karinderya. Nang eskwelahan po. Bali, doon na po siya ngayon nagwo-work. Empleyado. Opo. Alamin naman natin kung ano yung sasabihin ng inirereklamo. Tawagin na natin ang dahilan daw ng pagkalugi ni Lani. Alice, humarap ka na! Tama ho ba na kayo yung dating nagbebenta ng fishball sa labas? Apo ko. Ako po. Totoo. Bakit kayo tumigil? Kasi po nag-work na ako sa school. Sa loob. Opo. So okay naman. Okay naman. Pero mas malaki yung kita ng yung sarili mong negosyo. Kasi wala namang doon eh. Dahil sa kalye lang po yun eh. Okay. Bawal po kasi talaga doon magtinda. Kasi bawal. Okay. So, teka muna. Pag-usapan nga muna natin kung bawal or kung ano ba yan. Ang sabi kasi ng barangay captain ninyo, talagang bawal doon. Opo. Kaya lang parang tipong pinagbibigyan ka. Basta't malinis lang po yung pwesto. Anong malinis? Yung pwesto lang, hindi yung Madumi ang tinda mo at paligid mo. Wala kang ebidensya na Meron. ganun. Wala kang ebidensya. Ang mga estudyante, nagsasabi sa akin. Kasi nga "Madumi ang sinisiraan tinda mo ko, ganun yun. Hindi. Totoong marumi Kaya ang yung mga paligid bata, mo. bumibili sa Lahat akin. ng Ingit ka tinda lang mo, kasi walang madumi. nag-aano sa tinda mo Pati sa sa loob. usawan mo, hindi mo pinapalitan. Oh. Ebidensya. Pero dati kayong magkaibigan. Opo, Corinne. Dati kayong magkaibigan. Oo.
Nagkasiraan lang, ito lang nakaraang ano? Oo. Ito Wala lang, nang ano. Sinasabi yung natusok daw po siya. Eh, alam niya naman Totoo busy naman, ako. natusokan pa ako. Oo nga, natusok ka nga. Busy Hindi ka naman ako nun eh. pinagamot. Oh, so, iba pa yung madumi. Pag sinabi natin madumi, iba pa yung tusok, right? O, Apo. doon muna tayo sa dumi. Ano yung dumi? Ano yung madumi po doon? Kasi may mga estudyante nagsabi sa akin na nakabili raw sila na bulok ang kwek-kwek niya. Bulok. Bulok. Sena mo lang yun. At saka ang Para sausawan may niya, masabi ka Corina, lang. may lasa na po mga sausawan. Ay, yung mga sausawan may Tsaka lasa marumi na. ang mga sausawan. Paligid niya, maraming nakakalat na stick, kaya natusokan pa ako. O, ano naman nangyari? Paano kami Ako. Naglalakad ako, bakit? Ano Ma'am nangyari? Corina, Oh. naglalakad po ako. Bigla natusokan pa ako. Ah. Hindi niya ako pinagamot. Eh, paano nga Namaga busy pa ako, ako. samahan naman kita, di ba? Eh, alam mo, wala kang mapag-iiwanan. Paano pag hindi nauubos? Nilalagay ko po sa rep. Ah, sa ref. Itito niya bukas. Para bukas. Kakainin na ng asawa ko. Para ganun. Hindi na fresh yun. Kakainin naman ng asawa ko, ng anak ko. Oh, teka muna. Yun eh, hanggang kailan pwedeng mag-refrigerator ng kwek-kwek bago yan mapanis? Hanggat ano po, hanggat may lamig yung ref, pwede po yun. Totoo ba? Oo, Ate Ano Coring. ka, kahit isang buwan? Pwede yun, Ate Coring. Siyempre, di ba, iniisip natin yung mga nakasalansan doon ay bagong luto. May lasa na yun. Hindi pwede yun. Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Tahimik kayo. Ay nako, oh, ngayon, yan na ngayon ang bago nating topic. Hanggang kailan pwedeng i-refrigerator ang kwek-kwek? Sasagutin po natin yan. Sa paghinga muna tayo ng malalim, inhale, exhale. Ayan, magbabalik ang face-to-face harapan! Puti, puti, puti! Okay, so, totoo ba na marumi ang mga paninda ni Lani? Ayan. Or may iba pa talagang galit. Kanina sa break, di ba tinatanong natin, Donita, baka naman meron kayong napagkaisahang lalaki, Wala boyfriend. Wala po, ma'am. Nung nakabataan nyo, Wala hindi po. naman, wala kayong pinag-usapan. Walang selos tungkol sa asawa. Gawa ng ma'am. lipstick. O, agawan ng lipstick. Wala naman. O utang na hindi nabayaran, walang ganon. Wala po. Walang ganyan. So talagang yung dumi lang at saka yung pagkakatusok mo Sa akin po. ang kinagagalit mo. Ayun. O pero teka muna, sinong sasagot dun sa tanong? Gaano katagal ang kwek-kwek sa loob ng refrigerator? Alam ko mabilis lang po mapanis yun eh, kasi quick. O sige na Ryan. nga, Sige, Ryan. Sige, Ryan. Pwede na. Alam mo, para matapos ang usapang ito, Donita, tikman mo na lang. Ayan, okay. Yan daw ay 1 linggo na sa loob ng ref niya. Talaga ba? Oo. Yan, Team Putika, di ba? Saan mo na yan? I'm so sorry, hindi ako kumakain ng isang buwan dapat eh. Isang linggo, maliit lang sa akin yun. Sanay ka sa ganon, Oo, ha? isang buwan. Ito, Oo. ang liit naman ng itlog. Ang liit. Okay. O, lagyan ng sauce. Ito, ayan. Anong Tas lagyan sauce natin. niyan? Siyempre, doon ako sa matamis. Kasi matamis ako magmahal. Ayan, ay. Ano ang sangkap ng sauce mo? Cornstarch po. Cornstarch. So, nag-i-start to ate. Yes. So, pag binuksan mo siya, mag-i-start. Cornstarch. Ganon. Kailangan sanitary. Kailangan sanitary. Yan ay isang panuntunan ng local government sa lahat ng mga nagbebenta sa kalye. Kahit sa loob ng palengke at lalo na sa loob ng eskwelahan. Dapat may ganito talaga, Ate Coring eh. Kutsara, Oo. tapos iano mo yung sauce. Hindi yung ganun sa usa, tapos bibig ka sa bibig, ganun. Oo. Ang tawag doon, double dipping. Hindi pwede. Ang sarap, ate! Okay. Anong lasa? Ano? Wait lang, Donita, may itlog nga ba? May itlog nga ba? Wala nga, kaya pala. No! Walang itlog! Hari na lang. Harila lang. Hindi ba sarap? Ang sarap, ate. Sarap. Yan nga po, isa sinisiraan niya po ako sa Ang mga sarap, ate. estudyante. Lasang sinigang. Nay, okay. Aminin nyo, Masarap po, masarap ilang po. araw na yan? Ay, bago po yan. Siyempre, bago. Siyempre Dadali mo po. dito. Lagi pong bago yung araw-araw. Papupulis ka namin pag may nagkasakit, ha? Okay, so lahat yan ay bago. Opo. So ngayon, I guess, kung wala pa namang nagrereklamo, wala ka talagang dapat ipagkabahala. Pero may nagrereklamo daw na panis.
Kasi nga po dahil sa nasugatan, natusok siya ng stick, yun po ang dahilan niya. Abogado muna ang kausapin natin, Attorney Rob. Pero ano ba talaga ang mga batas na sumasaklaw sa mga walang permit na street vendor? Unang-una po, ang LGU ang nagmo-monitor ng ganyan, no? Pinakamahalaga dyan, tama si Ate Coring, yung sanitary permit. Kasi i-check yan ng local government. For example, sabi niya merong langaw, dapat nagre-require kasi ang kung registered si ate, meron ho lalagyan niya, nakikita ho ninyo sa mga karinderya ho, di ba? May net. Kasama ho yun sa normal na nire-require. At saka ho, bibigyan ho kayo ng guideline. Katulad ho yung itlog. According to FDA, US official website, 2 hours lang po pala from cooking in room temperature, dapat makonsume yung itlog. Ay, mahirap. So, Ay, wow. Alam pala ni Attorney, hindi ka nagsasalita. Kanina pa kami nag-aaway dito. Nurse din po kasi ako bago tayo naging abogado. Oo. Kaya very particular tayo sa health. Actually ho, marami ho talaga na hindi nagkakaroon ng permit o walang permit, nagkukos tuloy ng nalalason, salmonella, E. coli, at talagang ho yun ay meron kong namamatay sa ganoon ho, no? So kaya ho ang ni Ate Coring, no? Dapat meron ho kayong vending permit. Unang-una, kailangan nyo ng barangay clearance. Yung pong sa zoning, kapangyarihan po ng LGU na mag-declare ng no vending or vendor zone. Kung po totoo ang sinasabi ni ate na wala talaga at bawal talaga doon, ay maaari ho ma-confiscate ang inyong paninda at maaari din ho kayong magbayad ng multa na hanggang 5,000 pesos. Ay, ang laki. Yun ho. Tapos po, yung health certificate. Kailangan i-check ho yung inyong baga, i-check ho ang inyong dugo, at yung mga workers ho ninyo para mapatunayan na wala kayong contagious disease. Kasi ho, syempre, pag tumatalsik yung laway, no? At saka ho yung paggamit ng mask, all of these things, kailangan ho nagkaroon kayo bago kayo bigyan ng vending permit ng local government. Ayun. So, okay. Tawagin po natin ang isang tetestigo. Kasi ngayon ito, kayo nagsasabing madumi, sinasabi nyo hindi madumi, kailangan may testigo tayo. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Pero iba pa yung permit, Naya. Apo. Narinig nyo naman si attorney. Apo. May mga panuntunan talaga yan. Tawagin natin ang kakampi ni Alice muna. Grace, humarap ka na. Okay, Grace. So, sino ang nagsasabi ng totoo? Paano ulit? Parang Si Ate Alice po. bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak? Nakasuyo po kasi Nakasuyo po kasi si Madam po. Oh, Tawag ko po kasi sa kanya, Madam, oh. na itinda po yung paninda po niya. Kasi po may sakit po siya. Oh. Ikaw muna humalili. Apo. Kay Alice, nung nagkasakit Hindi siya. po, ma'am, yung paninda po niya, tininda ko muna po. Okay, Kasi kami tapos? sakit po. Ngayon, tapos? Tapos po, nung magaling na po siya, hindi niya na po ako sinauran, binayaran. Nakisuyo lang ako dahil masama lang pakiramdam ko. Paano nga. kita sasahuran? Ha? Siyempre, Madam. Doon na nga kayo kumakain. Anong makakabalik na Siyempre, punan sa Madam, akin? ako namimili. Oo. Ako lahat Paano nga ako makakabayad Ako lahat sa'yo? Wala kang bumabalik na benta, ikaw Pagluluto. nagbenta. Oo. Tapos hindi mo man lang ako sasahuran. Halos kinakain nyo na nga. Anong pambabalik Ako sa lang akin ko sa inyo? kumakain. Kayong lang- pamilya. Oo. Pagka pinagbabantay mo ako lang At mag-isa sa doon. kita ko, wala kang bumabalik sa akin eh. Hindi nagbabantay yung mga anak Nakisuyo ko ako sa'yo, doon. di ba? Oo. O ano nangyari? Wala ka bang trabaho, Grace? Meron po, ma'am. Paano ka humalili sa kanya nung araw na Yung yon? lang po, nakiusap lang po siya sa akin kasi naglalako po ako ng ko rin, paninda ko rin po. Okay, ngayon, Nakiusap lang po siya, kaibigan ko naman po siya. Kumuha na rin po. ilang araw ka humalili sa kanya? 3 araw lang naman Wow, po. 3 araw. Tatlong araw di walang bumalik. Tatlong Gano'n na araw. natitira sa punan ko. Pero magkano ang usapan ninyong Wala sweldo? naman po siya sinabi, ma'am. Basta sabi niya, Abutan ko na lang po siya. Abutan Basta't niyo na lang maganda po ang ako. benta niya. Wala eh. Hindi naman na po ako nagpresyo po Bisa sa kanya bumalik kasi yung punan, kaibigan mas ko naman malaki po pa yung siya. nawala.
So, magkano dapat? 300? Ibibigay mo sa Oo, kanya 300 sana. do. 300, di na makakasya, liman ako. Isang hindi lang naman eh. Hindi daw kasi si Grace yung nangungupit, yung anak mo daw. Anak mo na ngumupit, hindi naman ako. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Sila nga nasasabi sa akin eh. Oh, anak mo Ngumupit na daw. pa kita, nakiusap ka naman sa akin, di ba? Oo nga. Oo. So, wala itong kinalaman doon sa kung madumi o hindi. Wala po, ma'am. Yung doon lang po okay. sa Nagbantay po pagbabantay siya. lang po. Bantay-bantay. Kaya dito Opo. ka kumakampi. Pero madumi ba talaga o hindi? Pag Gumagawa ano lang siguro, matumal, madumi siguro. Magawa lang mo ng story ang mga yan. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ang sabi daw, ang nangungupit ay hindi si Grace kung hindi yung anak ni Lani. Opo. Ito ngayon, yung anak ni Lani, haharap sa atin. Yan. So, pagbabalik ng Face to Face, harapan! Nagpo-food trip tayong lahat dito sa studio. Ayan, namimigay po tayo ngayon ng tinda ni Aling Lani. Nag-aagawan pa, magdahan-dahan kayo ha, pag kayo nagkaano dyan. Kasi punong-puno ng sauce. Wow, talaga naman. Tinanggihan ka ng bouncer, anong feeling? Masakit. Okay, Nay Lani. Okay, alam ko ito fishball to, di ba? Ano to Opo. nasa dulo? Ano yung nasa dulo? Shark na yan? fin ho. Totoo bang shark's fin? Shark fin po. Shark's fin dumplings. Okay, sige. So, ilang linggo na ito? Ngayon lang po yan, bago lang po. Bago yan. lang, Opo. okay. Lagi So- pong bago yan. Masarap naman. Yung sauce niya, Ate Kuring, masarap talaga. Masarap talaga, Masarap no? yung sauce, oo. Anong sikreto sa masarap na sauce? Tiwala lang po sa sarili. Akala ko tanging Diyos lamang ang nakakaalam eh. Hindi naman. Ayaw mo talagang magsabi ng kahit na ano, ha? Okay. So, Ryle, what do you think? Susubo pa lang po. Susubo ka pa lang? Okay. Donita, what do you think? Ay, tumikin na ako kanina, Ate Okay Kuring. naman, Masarap okay talaga naman. siya, oo. Ang sinabihan naman ni Grace na totoong kumukupit sa kita ng nanay niya. Eto na. Odeng, humarap ka na. Angas niya. Ano, libre lahat? Pagkain, kupet? Ano? Ang galing niya. Iyak kanina, tumatawa ka ngayon, miyak ka na. Angas nga, bakit Mama mo nakiusap sa akin. Nakiusap? Bakit? Nakiusap pero ikaw ang may kasalanan kung bakit ganon. Bakit ako pa may kasalanan? Walang bumabalik ng benta, di ba? Ikaw lang tao, walang Pinagkatiwala kita. sa inyo. Punan, bawas. Bakit kasi yung nangungupitog din yung anak mo. Kasi nga misa wala sila, kaya ikaw ang napag Kasi nga, madumi paligid, kaya Madumi ang paligid, pero Madumi ang paninda tinda hindi. nyo. Nainggit ka lang Alin? kasi. Hindi ako nainggit sa Dahil inyo. kasi nagtitinda ka, Tama lang walang sinasabi bumibili niya. sa'yo. Alin? Na anak mo Yun ang mas nangungupit. marami sa'yo. Hindi ganon. Okay, Odeng. Ako nakikisama ako sa inyo. Ito, diretsahan ng tanong. Nangungupit ka ba? Opo. Aminado po ako. Aminado po. Kasi ano po yun eh, pangangailangan din po. May anak din po kasi ako. Siyempre teka kailangan, muna. pampers. Nagulat lang ako doon. Kasi akala ko tapos na episode natin eh. Okay. Akala ko tapos na, umamin ka na eh. Bakit ka naman naiiyak? Hindi kasi po, kaya po kumukuha minsan kay mama ng pera. Siyempre may anak din po ako. Pampers po. Siyempre ko na po kailangan sabihin kay mama kasi obligasyon po ng asawa ko yun eh. Ano po? Tapos Ilang ako taon ka na- inaano mo, ilang may taon mga ka na anak ba? rin ako. 22 po. 22, may anak ka na. Ilan ang anak mo? 2 po. Tama na, ha? Tama na yon. Odeng, ang hirap pagpalaki ng bata ngayon. Bumalik tayo sa pag-amin mo. Nangungupit ka talaga. Pero 100, 200 lang naman po. 100, 200. Wala ko bubos ng balinda ng mama mo. Kahit mangupit ako pera ng nanay ko yun, ikaw pero di mo dapat kailangan ng kailangan ng pera. Yung anak mo. Magkano ba kinikita ng nanay ko? 403,000. Nanay mo. Tapos 100 lang kukuha ko Pero wala na siya, daan. iwan na Wala lang pa sa tayo. puhunan yun. Wala sa Kung
puhunan. kanya, ako Oo ang nga eh. magbabantay. Yung anak mo Pwede lang niya ang akong mapat na kuhanan. sa'yo, hindi man lang makapagsabi sa'yo, ako tinitira mo. Eh kasi nga ikaw ang bantay eh. Bantay. Oh, bayaran mo na lang yun, yung 3 araw na Ale, pinagano ko doon ka sa'yo. lumalamon? Doon ka kumukupit? Gusto mo babayaran ka pa? Bakit ako- Tapos may ako mga naman anak mo kita? kumakain, doon Hindi ka dimingi ng ba palamig, ano nasira? libre? Hindi mo nga nakita. Di libre paninda. May puhunan po yun. Hindi mo nakita, pero ikaw pa nagkakuha. Tanungin natin si Brother June, ito pamilya na. Pero ewan ko kung konsentido ni Lani yung kanyang anak. Pero sabi nung anak, dahil sa pera naman yun ng nanay niya at pangangailangan niya, okay lang ba na kumupit siya? Aminado naman siya na kumupit. Magkano na lang ang kinukupit mo? Sandaan lang. Isang kupitan yon, sandaan. Sa isang araw lang po Oo. yun. Kung makadalawang kupit ka, 200. Apo. Oo. Mas madali kasi dukutin yung 100 kaysa sa barya-barya. The problem here is nawawala ng values, moral values ang ating mga anak. Anak, miski anong anggulo mo tingnan, kung kumukupit ka sa nanay mo at pera ng nanay mo ang kinukupit mo, pag nanakaw yun, masama yun. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa tao. Nagre-reflect yun sa values na itinuturo ng magulang mo sa'yo. Hindi ko pwedeng sisihin yung kapitbahay nyo kung bakit wala kang values. Ang sisisihin ko yung nanay mo na nagpapalaki sa'yo. Kasi hindi normal na ang anak ay nagnanakaw sa ina. Kailangan maging tapat ka, no? Kasi nanay mo yan. Kung hindi ka honest sa nanay mo, paano ka magiging honest sa amin? See? Kita mo yung lohika? Kaya dapat sa mga magulang, tinitingnan din po natin yung paraan natin ng pagpapalaki sa ating mga anak because it reflects our personality, no? Ayun. So, ang sinasabi ni Dr. Love, kahit na anong anggulo, mali yung pangungupit. Siguro dapat magpaalam ko muna kay nanay. Pag meron siyang pinatinda, sasabihin mo sa kanya, tawagan mo nanay ko, pumayag. Hihiram ako na 100-200. Dapat ganun. Para hindi rin nag-iisip si Grace. Napunta na sa kupit, ano? Eh, paano naman dun sa madumi daw ang paligid at madumi, panis ang kanyang mga paninda. Natikman ng ating mga sausawero at sausawera ang fishball ni Lani. Eh, ito ba naman kaya ay pasado sa kanila? At ano ang kanilang iniisip tungkol sa yung isyong ito na napakalapit sa puso nating mga Pilipino ang tungkol sa fishball? O ayan, at saka mga tusok-tusok. Yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimbawan? Face to face, harapin mo face to face. Okay, dahil hindi na nila kayang itago ang kanilang mga opinyon, Ryle at Donita, tanungin na natin ang ating mga sausawero at sausawera. Sige nga. O, ate, ano masasabi mo? Opinyon nyo? Wala namang pinagkaiba yung lasa, ganun pa rin. Pero malinis ba talaga? Baka mamaya sumakit yung tiyan ko. Eto may sabihin si ate, go. Totoo naman, sorry. May kabukas na yan kahapon pa. Totoo naman sa ating mga Pilipino, legit na sa atin na talagang hindi natin maiwasan yung mga ganyang pagkain. So talaga naman, ang ni ate, talaga namang masarap. Pero sa tagal ba niya talaga na nagtinda? 20 years, biruin nyo. Tatagal ba siya ng ganon kung talagang madumi at panis ang kanyang pagkain? O, sagot. Ang yabang nyo, ha? O, sagot. Sagutin nyo. Sige nga. Ito 20 mukhang galit na years. galit. May 20 years track record. Bakit ngayon lang may nagreklamo? Baka napapagod na po siya sa 20 years na. Ano yun, napapagod lang? Yun lang sinabi nyo, napapagod lang? Hindi, sinasabi niya, pagkatapos ng 20 taon, ngayon na lang siya nagbuburara. Oo, ngayon na lang siya nagbuburara. Di ba yun ang ibig mo sabihin? O, ayun. Kampante na daw. Sa ganyang pagkakataon ba, mananahimik ka na kung lilinisin niya yung kanyang kapaligiran? Opo, Ma'am Corina. Talaga? Mananahimik na ako basta maayos ang kanyang paligid. Yun lang naman ang Opo, habol yun lang po. mo. Hindi naman yung bayaran mo lahat ng ipinanggamot ko dun sa natusok sa aking Hindi na binte. Wala kang habol na gano'n. Wala na po, Ma'am. Yun lang ang gusto mo, yung malinis ang kanyang pwesto. Yun naman pala, di ba? Yun naman pala. Ano sa tingin mo, Donita?
O, tama yun, ate. Hindi, malalim ba tong problemang to? Mababaw o ano? Para sa isang normal na Pilipino na alam natin na walang kakayanang bumili ng masasarap na pagkain, parang normal to Ate Coring eh. Oo. Kasi yung iba talaga, ito lang pera, pag dukot 5 piso lang, ito na yung kaya kong ibilin, fishball. So kahit anong itsura niyan, kung ano pa yan naan dyan, bibili at bibili ka kasi talgutom ka na. Ayun. Diba? So sa nagkakalam ng sikmura, walang arte-arte. Marumi man umalinis yan, importante malagyan yung sikmura mo. Ganun talaga. Kaya kung saan kaabutan ng lakad mo, Totoo no? yan, Ate Kaya Coring. doon sila nagtitinda. Ako naranasan ko yan eh. Na ano, yung kapatid ko nagkatrabaho sa karnihan, bibigyan siya ng amo niya ng karne na alam kong may amoy na, sobrang mabaho na talaga. Ang ginagawa ng nanay ko, pinapakuluan niya ng 8 hours para mamatay yung bakterya. Dala na rin ang pangangailangan. Totoo po yun. Kaya kahit na anong estado, kinakain na rin. Yes. Ryla, anong tingin mo? Your Honor, yung kliyente ko po, ay ano, sorry. Nagmamalasakit lang naman si Nanay Alice kay Ate Lani kasi dati nga po sila magkaibigan, di ba? Okay, nasaktan nga po siya. Pero okay na yun eh. Wala na siyang grudge dun eh. Pero paano kapag may makasakit pa na hindi ganyan ka-friendly? Paano kung may magkasakit na hindi kaibigan ng turing sa'yo, may galit talaga? Paano kung may magulang dun sa eskwelahan ng estudyante na talagang habulin ka talaga, pasara pa talaga yung pwesto ninyo, di ba? Never na kayo makakabenta ulit. Hindi na namin matitikman yan. Alam niyo yung pinag-aawayan po dito sa face-to-face, dalawa kadalasan ng dahilan. Pera, sa utang, o kaya chismisan. Yon, yung chismis po, yon pag nakarating, nagkakasama. Lumalaki ng gusto ang problema. Tanungin natin, Dr. Love, sa ating trio tagapayo, anong dapat gawin sa mga taong marumi ang bibig at mahilig manira? Alam mo, sa isip nila, hindi sila naninira. Sa isip nila, nagsasabi lang sila ng totoo. Oo. Pero hindi ba may mga pagkakataong mas magandang wala ka na lang sabihin? May kausap akong pare, sabi niya, hindi lahat ng katotohanan dapat nating Siwalat. Minsan nakabubuti na tumahimik na lang tayo. Dahil dun sa pagtahimik natin, mas hindi tayo nakakagawa ng malaking gulo. And sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa ika-6 na kabanata, pinag-uusapan din yung bagay na ganyan. Sabi ni San Lucas, huwag nating gawin sa iba yung ayaw nating gawin nila sa atin. No? So, kung itong ia-apply natin sa buhay natin pang araw-araw, bago tayo gumawa ng isang desisyon, ating pag-isipan muna, gusto ko bang gawin ito ng kapwa-tao ko sa akin? O ayaw kong gawin nila sa akin to? Hindi ko rin gagawin sa kanila. I think this will be a better world to live in. Pag may concern tayo sa iba, yung pagkakalat ng mga balibalita o usap-usap na pwede namang hindi na natin ikalat. Kausapin na lang natin yung kaibigan natin. Concern ako sa iyo, kaibigan. Baka may mabago, baka gusto mong baguhin. Rather than magkalat tayo ng bagay na alam nating totoo pero nakasasakit. Ate Coring? Ayun. Nako, maganda, di ba? Sa pagitan ng dalawang magkaibigan. So, Doc Camille, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanyang hygiene and sanitation? Okay, napaka-importante po talaga ng hygiene pagdating sa pagluluto at the same time yung pagbebenta ng pagkain. Unang-una, maraming klaseng sakit ang pwedeng mangyari dyan eh. Yung kung nadinig yung sinabi kanina, attorney, yung tinatawag na E. coli at saka salmonella, yan po talaga ay nakukuha sa mga pagkain ng itlog na na-expose kasi yung sa inyo wala ngang eskaparate, tapos expose kayo sa air at the same time, mainitan lang po ng araw yan. Automatic yan. Within 2 hours, may salmonella na yan. Ay, ganun ba yun? Oo, kaya yung, di ba, kahit anong klase pong luto ng itlog, basta po ang nangyari, na-expose na ng sunlight, automatic, pwede magkaroon ng bakterya. Pangalawa, may mga pagkakataon na ang ibang mga bata or ibang mga tao, mahihina talaga ang tiyan. Kaya merong tinatawag na gastroenteritis. So, yun talaga yung tinatawag na norovirus. Nangyayari yan dun sa mga tao na pag nakuha nila yung bakterya na yan, automatic sasakit ang tiyan, tapos hindi mapakali, pwede magkaroon ng diarrhea o kaya naman ay nasusuka. And then yung pong tinatawag na sinasabi natin na another thing, yung parasites na nakikita sa ganyan pagkain. Kumisan po yung nabibili natin na hilaw pa lang, merong tapeworms or roundworms, yan po hindi natin alam, pero talagang mas maigi na lutong-luto po ang pagkain. Kaya yung sinasabi, ako pagkakain ako ng fishball, gusto ko yung medyo talagang yung lutong-luto, yung crispy na, dahil kasi at least alam natin na medyo naluto ng husto yung pagkain na yon.
Siguro, ma'am, sana sa pag-handle, kahit na sabihin nyo na may eskaparate kayo, madali naman po at napakamura ng plastic gloves. Yung araw-araw na din, hindi po pwedeng paulit-ulit ng gamit nun, ha. Mura rin ang face mask. So, at least makikita na naka-apron kayo. Magkano ba naman yung apron lang? Oo, Nay. Oo, tapos makita na naka-face mask kayo, nakapusod at saka naka-hairnet kayo. Correct. Dahil kasi walang buhok na pupunta doon sa nalalaglag. At the same time, siguro, sa akin lang po, kasi madaling mahalata na ang pagkain na luma pag luma ang mantika. Kasi pag umiitim yung mantika, tapos kung ano-ano po yung sinasalang, automatic yun, apektado po yun. Kaya sana, huwag kayong magtitipid sa ganyan. Pwede naman taasan ng konti yung presyo basta malinis. Dahil kasi importante yun. Lalo pa, ang pinagbebentahan nyo, hindi po mga adults, mga bata. Ang mga bata, ang daling makakuha ng sakit sa mga ganyan, lalo na po sa pagkain. So, konting ingat lang po. Malaking factor yan para sa ganon, tumaas din ang benta nyo. Ayan, thank you. Business tips pa, Mga tips sa branding ng kwek-kwek ni Nanay. Paano ba itong sistema ng pagpaparehistro para ikaw ay maging accredited? Mahabang process ba yan, attorney? Kasi para sa maraming mahihirap kung malaki naman ang mga fee, matagal ang proseso, ayaw na nilang gawin. Mabilis naman po yan kasi meron tayong yung anti-red tape law dati, ngayon ay ease of doing business na. Na ang pag-a-apply ngayon ng permit sa gobyerno ay mabilis na. No? Kailangan lang ninyo na i-comply muna yung mga galing sa barangay. No? Yung barangay clearance, yung health certificate, tapos yung sanitation permit, para lang kayo nag-a-apply ng business permit. Diba? Yung mga may sari-sari store dyan, kung paano kayo nag-a-apply ng business permit ninyo, ganito lang din. Ang tawag lang dito ay vending permit. Mabilis yan. 3 days, meron ng resulta yung inyong application. Ayun. Tapos mura lang din siya, Ate Coring, no? Nasa 200 to 300 pesos lang ang fee normally sa mga local government natin. Kasi po may special rate po sa mga vendors po. Mas mura po ang mga fees. Parang sinasabi, as low as 200 to 500 annually. Sa buong taon, 500 piso lang. Hindi ba? Mura Kaya lang, wag ho kayong matatakot. Kasi Kaya huwag kayong tutulungan ho matatakot. kayo ng gobyerno. May checklist ho yan. Pag na-comply nyo ho yun, mas tumataas po yung safety standards ng inyong food. Lalo't lalo na for the protection of the public. Correct. Ayan. Thank you very much. Naklaro na natin ang katotohanan sa tinusok-tusok na truth. Ayan. Ito na ngayon ang tanong, ha? Bati-bati na ba tayo? Kasi meron akong mga iaalok sa inyo mamaya. Pero yung alok na yan may kapalit. Kapayapaan at pagmamahalan ang kapalit. Alamin natin kung okay sa kanila sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Pula, pula, pula. Harapin mo face to face. Kaya naman pala, napakadali lang naman pala na umayon sa batas, Ilang araw lang daw ang kailangan, pagkatapos mababa lang yung mga babayaran. Ngayon, yung initial na puhunan para umayos yung pwesto ninyo, Aling Lani, sagot na yan ng face-to-face harapan. Halimbawa, pwede kami magbigay ng eskaparating salamin. Meron kami niyan. Nagkataon, meron kami dito, nakahandusay lang. Yes. O di, bibigay na namin sa'yo yun, di ba? Bibigyan ka namin ng isang set ng face mask, hairnet, mga gloves, bibigyan ka namin. Tapos titingnan natin kung paano pa natin maaayos, bibigyan kita ng mas malaking basurahan. Yan! Alam mo yung basurahan na may takip? Tama. Para hindi naka-expose ka ganyan. Tsaka wali sa tingting at tsaka dustpan. Bibigyan kita. Thank you po. Kasi yun lang naman ang kailangan. Alcohol. Bibigyan kita ng alcohol para lahat ng mga gumagamit. Mag-alcohol muna kayo, di ba? Di ikaw pa ang pinakasikat ngayon doon. Sa kaunting puhunan, yung branding ng negosyo mo, gaganda pa ang kita mo. Diba? Simpleng bagay. Tapos kumuha na kayo ng permit. Diba? Magtanong na rin kayo kung paano yung permit. Tutulungan din namin kayong makipag-ugnayan sa barangay.
Okay? Dahil wag ka na mangupit, ha? Wag ka na mangupit. Kasi nagtataka nanay mo kung sino-sinong di ba, yung pinagbibintangan niya. Grace, magkano dapat ang utang sa'yo? 500 isang araw? Kami na rin ang bahala dyan. Tatlo, di ba? 3 araw. O 3 araw ng 500. Huwag ka na umiyak. Ngumiti ka na. Ayan, Nakangiti na siya, Tiko. pero meron pa ring luha. Okay, sige. At Nanay Alice, ako nagpapasalamat din ako kay Nanay Alice. Kasi may concern naman siya. May concern. Wala siyang hinihingi eh. Wala siyang hinihingi. Pero pakakainin ka namin ngayon tsaka bibigyan ng pamasahe, ha? Okay. Ayun. So, ang lahat ng yan ay taos-puso namin ibinibigay sa inyo pero may kapalit. Ang kapalit, magyakapan kayo. Oh, kailangan magbati. Ayan. Kailangan magbati. Diba? Oh, yihi. Oh. Yan ang sinasabi ko, hindi ba? Parang napakasimpleng bagay ang pinag-aawayan dito, ano po. At napag-usapan natin, pero hello, napakahalaga po ng usaping ito na kadalasan nga dahil nasanay na tayong nakikita sa kalye ang mga street vendors, pikit mata na lang tayo sa mga issue. Kasi nasanay na tayo masyado. We don't ask the questions anymore. At ang pinakamalaking issue ay issue ng kalusugan. Yon. At issue ng kabuhayan. 2 bagay yan. Pwede namang sabay natin yang maayunan at maitawid kung susunod lang tayo sa mga rules and regulations ng batas. Kaya may batas eh. Inaayos niya lahat. Kung tayo magpipikit mata sa batas, magkakagulo kayo. At di natin malalaman na may mas maluwag palang paraan ng kabuhayan kung tayo mismo ang magsasaliksik tungkol nga sa dapat lang sundan. Pagdating naman sa pagkakaibigan, ito na, huwag natin payagan na dahil lang po sa langaw, ay sisirain na ang magandang samahan na panghabang buhay. Diba? At dahil lang sa hindi idinaan sa mahinahong usapan, tigilan na ang chismisan. Okay, correct? Okay ba? Okay ba? Okay. Ayan, ako po ang inyong pabansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta may mukha ka lang na ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Ayan! Step, step, step! Pula, pula! Pula, pula, pula! Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Masarap na handaan sana, ishinaron pa raw ng kanyang kusinera. Pansit na lang po yung natira, tsaka manok Shanghai. Saan napunta yung kaldereta at minudo? Yung mga kamag-anak niya po, mga pinsan niya, tsahin niya. Hindi pa po ako tapos magluto lahat. Lumalapit na, kumukuha na po. Kahit pa nga nakasawa ng ulam na nagda ako. Pati kaldereta, minudo ka. Samantalang lahat po na nakalista ron, yung po talaga ang binili ko. Ano, pinagluto na kita, hindi ka ba nagpasalamat? Hindi ka ba nagsiyahan? Harapin mo